Kumusta mga kapatid? Narito na naman tayo sa ating ah, pangangaral ng salita ng Diyos. Magandang panahon, magandang pagkakataon, magandang buhay at ating dalangin na tayo'y pagpapalain muli sa gawaing ito. At binabati ko kayo sa inyong Sabbath day muli at ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. Naway mas marinig tayo ng mabuti ngayon at pagpapalain lalo ang ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang salita ng biyaya, ang salita ng Diyos. Dalhin muna natin ang mga bagay na ito sa maikling panalangin. Banal na Diyos, aming makapangyarihang Panginoon, aming ipinagkatiwala sa inyo ang pangangaral na ito ng inyong salita ng biyaya. Gawin mo nawa, O Diyos, na tunay na salita ng biyaya ang aming pag-aaral, ang panahong ito, na tunay ngang tatanggap kami ng biyaya, makikinig kami ng biyaya, makaunawa kami ng biyaya, at gaganapin namin ang mga biyayang ito sa aming buhay. Samahan nyo kami sa aming pakikinig at dalhin mo kami sa tunay na pag-unawa. At sa layunin mong ang mga bagay na ito ay sasama sa aming araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, sa nakalipas na linggo, sinimulan naman natin ang isang magandang pag-aaral sa Roma 6 at ating tinalakay ang ating mensahe na ngayon ay ating itutuloy. Bakit kinakailangan natin na mga Kristiyano mananampalataya na hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan? Ang Kristiyano, ikaw at ako, ay tinawag kalooban ng Diyos na hindi na tayo mamuhay ayon sa kasalanan. At yan ay sinagot ni Pablo sa Roma Kapitulo 6. At sinabi nga natin ang tatlong mga dahilan na ating pinag-aralan na ating namang dugtungan ngayon. Sinabi natin una na ikaw at ako na mga mananampalatayang Kristiyano ay dapat hindi na magpapatuloy sa ating kaugaliang pagkakasala, sapagkat una, sinabi ni Pablo, sapagkat tayong mananampalataya ay tumanggap na ng biyaya ng kaligtasan. Dumating ang ating pagkaligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay paraan, walang iba, upang tayo'y maligtas. Biyaya niya. Dumating ang biyaya, at ang biyaya ay magpapatigil dapat sa ating pamumuhay ng kasalanan. Ang bawat isa sa atin na nakaranas ng biyaya ay dapat titigil sa kasamaan. Ibig sabihin, utang na loob nating pinakamalaki sa Diyos na tayo'y hanguin, tanggalin sa kinalaglagyan ng kasalanan dahil sa kanyang biyaya. Paano pa tayo, sabi ni Pablo, magpatuloy na mamuhay nito? Tayo ay biniyayahan, at sinabi nga ni Pablo sa libro ng Tito na ang biyaya ay nagtuturo upang layuan, itakwil, kalimutan, talikuran ang kasalanan. Pangalawa, hindi na magpapatuloy ang mananampalatayang Kristiyano sa pagkakasala, sapagkat siya at ako, tayong lahat ay nangamatay na sa kasalanan. Sabi ni Pablo sa versikulo 1 ng Roma 6, magsipagpatuloy ba tayo sa pagkakasala upang sumagana ang biyaya? Huwag nawa. Versikulo 2,
huwag nawa itulot ng Diyos. Paano nga ba tayo na mga patay na sa kasalanan? Isang deklarasyon, isang kapahayagan na ang isang Kristiyano ay patay na sa kasalanan. Paano ba nangyayari yan? Sinabi nga natin sa ating pag-aaral na nangyayari yan doon sa bautismo mo. Nung linubog ka sa tubig, namatay ka sa dati mong pagkatao, sa kasalanan. Doon ay pinag-isa tayo kay Kristo at nangamatay sa pamumuhay ng kasalanan. Naputol na yung biyaya ng Diyos ay pumutol. Pinatigil tayo, nangamatay tayo sa gawain o sa buhay ng pagkakasala. Pangatlo, bakit hindi na magpapatuloy sa kasalanan ang mga tao? Sapagkat matapos tayong mamatay kay Kristo, tayo naman ay binuhay niya, kasama tayong binuhay sa isang bagong pamumuhay. Dapat tayo lalakad na sa isang bagong pamumuhay. Ang dating makasalanang gawi, makasalanang lakad, ay pinalitan na. Tayo na ngayon ay lalakad dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamumuhay na bago. Tayo sumampalataya, tayo nagsisi sa dating mga gawain ng kasamaan, at tayo lalakad na sa isang bagong pamumuhay. Yan ang deklarasyon ni Pablo sa Roma 6:3 at 4. At ngayon naman, ituloy natin, pang-apat na dahilan na ang mananampalatayang Kristiyano na ikaw at ako ay hindi na dapat magpapatuloy sa buhay ng kasalanan, sapagkat ayon sa versikulo 5, tayo ay itinanim. Tayo ay kasamang itinanim kay Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan. Sa 5, basahin nga natin. Sapagkat kung tayo ay kasamang itinanim sa wangis ng kanyang kamatayan, wangis ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa wangis ng kanyang pagkabuhay na muli. Kalahati lang tayo, doon lang tayo sa kalahati. Sapagkat kung tayo ay kasamang itinanim sa wangis ng kanyang kamatayan, itinanim. Itong salitang itinanim, planted sa English, isang salita lamang na ginamit dito sa Roma at wala ng lugar sa Biblia na ginamit ito. Ang Gregong salita na sumputos, ay ang ibig sabihin kasamang itinanim o usbong lumalaki. Ang ibig sabihin niyan ay idinugtong, isinali, pinag-isa, isinama. Pero ang ginamit na salita ay itinanim. Tayo itinanim na kasama kay Kristo. Si Kristo ay parang inihalin tulad dito sa isang tanim, sa isang puno na tayo idinugtong doon. Sinabi nga ni Kristo sa ating aral dati na si Kristo daw ang puno, tayo naman ay mga sanga. Ngunit iba yun. Iba naman si Pablo dito, sinabi niya na tayo itinanim doon kay Kristo sa isang wangis, sa wangis ng kanyang kamatayan. Si Kristo ay inihalin tulad dito sa isang puno na tayo isinali, itinanim. Sa farming at idag-aralan ko nga ito, medyo may kahirapan lamang itong budding at saka itong grafting, ay paraan na ang isang puno na maganda ang bunga ay idugtong mo sa isang puno na magkatulad naman sila, pero gusto mong ipagpatuloy ang magandang pamumunga, kaya idugtong mo siya doon sa isang puno upang maging katulad. Kukuha ka ng sanga sa grafting at idugtong mo sa isang puno, putulin mo, at yung sanga na magandang pamumunga, yung kahoy na yun, ay pupunta doon yung
sistema niya na maganda na siyang mamunga kahit maliit pa. Ganon din sa budding, isang mata lamang at uusbong yun. Parang ganon, tayo'y itinanim na kasama. Kung ano si Kristo, maging katulad din tayo sapagkat itinanim tayong kasama niya. Di ba? At dito sa aral ni Pablo, ay tayo'y maging kawangis. So, itinanim upang maging kawangis. Ang katangian ni Kristo ay dapat para sa atin lahat. Kung ano si Kristo, tayo naman ay maging katulad niya. Yan ang sinasabing layunin ng buhay Kristiyano, tayo maging katulad kay Kristo. Ngunit dito sa aral na ito, sinabi ni Pablo na isang bagay lamang na tayo maging kawangis. Tayo'y kawangis ng kanyang kamatayan. Sinabi na niya sa 3 at 4 na tayo'y naging namatay na dahil sa naging isa tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan. Ngunit dito, parang inulit ni Pablo sa ibang sistema, sa ibang larawan. Tayo'y itinanim sa kawangis ng kanyang kamatayan. Kung tayo'y itinanim doon, tayo'y uusbong, tayo'y lalaki, tayo tutubo ayon sa kanyang wangis. Ang wangis ng kanyang kamatayan, kung ano ang sistema, paraan ng kamatayan ni Kristo, ganoon din tayo. Maging katulad ang kanyang kamatayan sa ating kamatayan. His death will be like our death, no? Ang ating kamatayan ay kagaya ng kanyang kamatayan. Kung ano ang pangyayari sa kanyang kamatayan, ay tayo'y maging ganon din. Kawangis ang ginamit na salita. Kawangis. At tanong natin, ano-ano naman ang mga bagay sa kanyang kamatayan na tayo dapat kawangis? Kasi sabi niya, itinanim tayo upang maging kawangis sa isang bagay, sa kanyang kamatayan. At ano naman ang bagay, issue ng kamatayan na tayo kawangis? Paano ba ang binanggit ni Pablo, dalawang bagay na tayo maging kawangis ng kanyang kamatayan? Una, tingnan natin. Si Kristo ay namatay at tayo maging kawangis. Ano ang sinabi ng 6 sa versikulo 6 sa Roma 6? Sinabi nito, batid natin ito na ang ating dating pagkatao ay kasama na niyang napako sa cross. Napako. Ang kamatayan ni Kristo ay pagpapako. Pagkapako. Crucifixion. Si Kristo ay pinatay, namatay sa pinakamahirap na kamatayan. Alam natin yan. At ang pagpapako sa cross ay ang paraan na si Kristo ay namatay. Mahirap na kamatayan, napakasakit na kamatayan, at nakakahiya na kamatayan sapagkat ito ay ginaganap lamang, ipinaparusa sa mga kriminal, sa mga masasama sa lipunan. At ganun nga ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan niya ay pagpapako. Kung tayo'y itinanim sa wangis katulad ng kanyang kamatayan, pinako siya, tayo rin naman. Sabi ni Pablo sa 6 dito, sa Roma 6:6, napapako din. Ipinako siya. At kung tayo'y kawangis, mapapako din tayo. Di ba? Tanong pangalawa, ano naman ang dapat mapako o mamatay sa atin? Kung ipapako, ang ibig sabihin dito, mamamatay. Ipinako si Jesus at namatay. Tayo'y kawangis ng kanyang kamatayan sa kanyang pagkapako. Ano dapat ang mapako sa atin? Upang mamatay rin itong ipapako. Sa 6, ituloy natin. Balikan natin. Batid natin na ang ating dating pagkatao ay kasama na niyang napako sa krus. Ano daw? Ang dati nating pagkatao
ay napako, kasama niyang napako sa cross. Kung tayo'y kasamang itinanim sa wangis ng kanyang kamatayan, tayo naman ay sa kanyang pagkapako ay kawangis. At ang ipapako daw sa atin, sabi ni Pablo, itong ating dating pagkatao. Ano ba itong dating pagkatao? Batin natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang napako sa cross. Itong nating pagkatao, ito yung makasalanang tao. Ito yung laman, no? The flesh. Ang tao, tayong tao, sa espiritual na paningin ng Diyos. Itong linikha tayo ng Diyos. Mayroon tayong laman. Itong katawan natin. Ito, laman. Itong laman, itong tinatawag na dating pagkatao. Ito yung sinabi ni Pablo na ipapako. Ito mismo ang laman. Ang laman ay ipapako. Ang katawan natin, ipapako. Ang ating dating pagkatao, ang sinabi. Kasamang ipapako, ipinako sa cross. Kailangan mapako at mamatay ang dating pagkatao kasama ni Kristo. Yan ang sinabi sa 6. Datid natin na ang dating pagkatao ay kasama na niyang napako sa cross upang ang katawan ng kasalanan ay masusugpo. Bakit daw? Bakit daw sinabi ni Pablo na kailangang mapako? Tayo kawangis, mapako. Mapako, mamatay ang dating pagkatao. Sapagkat sabi niya, upang ang katawan ng kasalanan ay masugpo. That the body of sin might be destroyed. Masisira, masusugpo. Itong laman, itong dating pagkatao, dapat masisira, dapat mapupuksa, dapat mamatay. Yun. Ipapako upang masugpo na ang laman. Ibig sabihin, ito palang laman, itong ating laman, itong ating dating pagkatao, ito yung ating tunay na laman na pagkatao ay kung hindi napapako, ito ang pinagmulan ng lahat ng uri ng kasalanan. Lahat ng kasamaan ay narito. Sapagkat ito daw ay parang dito linilikha, dito nalilikha ang lahat ng kasamaan sa buhay. At ito ang dapat ipako, ito ang dapat mamamatay. At yan ang sabi ni Pablo na tayo'y kawangis sa kanyang kamatayan, napako siya, ipapako. At ang ipapako ay ang ating laman. Ano ang mga ipapako dito sa ating laman? Sa Biblia, ang laman ay mayroong mga pita. Mayroong mga pagnanasa. Sabi ng Roma 1:27, nag-aalab, nag-aapoy sila sa pagnanasa sa bawat isa. Tingnan mo yung pagnanasa sa kasalanan sa mga tao. Nag-aalab, ito yung laman. Kung ano ang ginagawa ng tao sa paggawa ng kasalanan. Sabi dito, nag-aalab, nag-aapoy, mga pagnanasa natin. Tinatawag sa Biblia na pita ng laman. The lust of the flesh. At sa Galatia 5:16 naman, huwag ninyong tutuparin ang pagnanasa ng laman. Pagnanasa. Ang laman ay may mga nasa. At ito ang dahilan na tayo nagkakasala. May mga pita, may mga pagnanasa. At ito ang dapat mamatay. Ito ang dapat ipapako. Sabi ni Santiago sa Santiago 1:15, kapag naglihi ang pagnanasa ay nanganak ng kasalanan. Itong mga pagnanasa ng laman, kung pabayaan, naglilihi, gumagawa ng mga pita ng laman sa ating katawan, mga bisyo, mga gawa ng ating mga kasalanang dati sa laman. Ano-ano ba yan? Ang dami-dami. At kung mabasa mo sa Galatia 5:19 hanggang sa Galatia, natin sa Galatia
5:19 hanggang 21. Basahin natin sandalian upang makita natin ang sinabi ni Pablo na gawa ng laman na dapat mamamatay at ipapako. Ito ang sinabi. 19, ngayon nangahahayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid bagay ang mga ito, pangangalonya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba ng Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkamuhi, pag-aaway, mga paninibugho, pagkapuot, sigalutan, mga pagkahahati-hati, mga hidwang paniniwala, mga pagkainggit, mga pagpatay, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at ang mga katulad nito na tungkol sa mga bagay na ito ay papaunang sinabi ko sa inyo na kung paano rin ko sa inyo nangakalipas na sa panahon na sila na mga nagsisigawa sa ganitong bagay hindi magsisimana ng kaharian ng Diyos. Yun, binanggit ni Pablo na ang dahilan na ipapako, tanggalin sapagkat hindi para sa atin yan. Mga tao na gumagawa nito ay hindi kasali sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw at ako ay sumampalataya na, ipapako na ito, dapat mga matay na ito. Tayo'y kawangis sa kamatayan ni Kristo itinanim at ang mga bagay na ito ay napapako dapat at namamatay. Yan ang una. Sabi ni Pablo, ipapako upang hindi na magpatuloy, upang masugpo na, upang mawawasak na. Parang ito yung gawaan ng bala o armory. Ito yung gawaan ng bomba ng ating buhay ng kasalanan. Dito tayo kumukuha ng pinapasabog. Dito tayo kumukuha ng lahat ng uri ng kasamaan sa ating buhay. Ang laman, ang dating pagkatao. At sabi ni Pablo, sabi sa salita ng Diyos, dapat masugpo, dapat napapako na, at dapat mamatay, mawawasak. Ang Kristiyano ay kasamang itinanim kay Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan at kanyang kamatayan ay pagkapako, mapako ang ating laman, mapako ang ating dating pagkatao upang masugpo. Pangalawang dahilan, kailangang mapako ang laman. Sabi ng versikulo 6 patuloy, basahin natin ang 6. Patuloy natin basahin ng Roma 6. Dito tayo sa pangalawang bahagi ng 6. Upang mula ngayon ay huwag na tayong mga alipin pa ng kasalanan. Matapos mamatay at masugpo ang laman kung ito'y ipapako. Pangalawang dahilan na dapat mapako ang laman upang hindi na maging alipin pa tayo sa kasalanan. Hindi na maging alipin ang laman kung hindi na mamatay, kung hindi na papako. Itong pinagmulan ng lahat ng uri ng kasabaan na ating binasa. Yan ang nag-aalipin sa atin. Nag-aalipin. Yan nga sabi ni Pablo sa Roma 7. Kung tingnan mo ang 7, versikulo 15 hanggang 17. 15 hanggang 17, malaman mo doon na sinasabi ni Pablo nung siya ay hindi pa nagpasakop sa Panginoon na ang mga bagay na dapat niyang gawin ay hindi niya nagagawa. At ang dapat na mga bagay na hindi niya gagawin, yan ang ginagawa niya baliktad. Ang gawin dapat, hindi ginagawa. Ang hindi ginagawa, dapat yun ang kanyang ginagawa. At sabi niya sa 17, kung gayon nga na ginagawa ko ang hindi ko gusto at ang mga ayaw ko ay nagagawa ko, ano ang dahilan? Sa 17, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na tumatahan sa akin, yung laman. Kaya ipapako dahil doon nagmumula. Kung hindi natin napapako, kung hindi tayo namatay sa kasalanan ito, tayo'y patuloy na alipin.
tayo patuloy na mamumuhay ayon sa kasalanan. At inaalipin, pinapasunod tayo sa laman. At sabi ni Pablo, maging kawangis tayo ng kanyang kamatayan, mapako siya, mapako ang ating dating pagkatao upang masugpo, mawasak at hindi na tayo maging alipin pa. Sa 7, sabi niya, balik tayo sa size 7, sa 7, for he that is dead is freed from sin, sapagkat siya na patay na ay pinalaya na sa kasalanan. Pinalaya na yung patay. Di ba? Kung ikaw ay patay na at may utang ka, hindi ka nasisingilin. Ang mga taong alipin dati, hanggang ngayon, sabihin lang natin, kung may mga alipin, pag namatay na, sino pa ang alipinin mo? Wala naman. Wala na. Sapagkat, wala na, namatay na eh. Tayo naman, kung mamatay sa laman, ang ating dating pagkatao ay mamamatay na. Ano pa ang mangyayari kung namatay ng isang bagay? Hindi na nagpapatuloy ang bagay na namatay na. Maputol na. Ang kasamaan ng laman, kung patay na, hindi na magpapatuloy, hindi na mag-aalipin sa atin. Kaya sa 6, sabi ni Pablo, 6, versikulo 6 sa Roma, tingnan niyo ang Biblia niyo, upang hindi na tayo mga paalipin pa sa kasalanan. Yan ang bunga ng biyaya, ang gawa ng biyaya na tayo hindi na magpatuloy sa kasalanan, mamatay na at hindi na tayo mga alipin sa kasalanan. At si Pablo naman ay nakaranas nito. Naranasan ni Pablo na siya ay namatay sa kasalanan. Napako sa cross ang kanyang dating pagkatao. At ating gayahin si Pablo. Gayahin natin ang isang tao na gumaya kay Kristo. Sabi na nga naman ni Pablo sa unang Korinto 11 na sundin ninyo ako dahil ako'y sumunod kay Kristo. Sa Galatia 2:20, itong sabi ni Pablo, ipinako ako sa cross, nakasama ni Kristo. Gayon man ay nabubuhay ako. Napako siya, buhay pa rin dahil ang napako lamang naman sa kanya ay yung kanyang makasalanang pagkatao, yung dating pagkatao. Bagaman hindi na ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Namatay na yung dating Pablo at ang nabubuhay si Kristo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang umibig sa akin, nag-alay ng kanyang sarili sa akin. Ganon. Ganon ang Pablo at ganon din tayo mamuhay na napako ang dating pagkatao at namuhay sa bagong pagkatao. Tayo dapat maging kawangis sa kamatayan ni Kristo doon sa kanyang pagkapako. Ngayon, anong pangalawang bagay na dapat maging kawangis tayo sa kanyang kamatayan? Sa versikulo 10, sa 6, sabi ni Pablo, sapagkat yaong ikinamatay niya ay kinamatay niya para sa kasalanan ng minsan lamang. Minsan lamang. Ang kamatayan ni Kristo ay tayo itinanim doon sa kanya upang kawangis tayo ng kanyang kamatayan sa pagkapako. Pangalawa, ang kawangis natin sa kanyang kamatayan ay ang kanyang minsanang kamatayan. Si Kristo ay minsan lamang namatay. Hindi siya namatay ng 2 beses. Ang kamatayan ni Kristo ay tinikman lang niya, sabi ng Biblia. He tasted death once and for all. Isang kamatayan, minsan na kamatayan. Sabi ng Roma 6:10. Sinabi rin ng Hebreo 9:20. Minsan lamang inihandog si Kristo upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Minsan. Sa Hebreo 10:14, ito ang sinabi, sapagkat sa pamamagitan ng iisang pagkahandog lamang ay pinasakdal niya sila ng magpakailanman. Pinasakdal, tinapos ang kasalanan sa isang kamatayan. Tayo dapat ay mamatay ng minsanan din. Hindi na maging 2 beses kasi bawal.
kung si Kristo'y namatay, kawangis tayo ng kanyang kamatayan sa pagkapako. Ngayon, kawangis tayo sa iisang kamatayan. Minsan siyang namatay, kawangis din tayo sa minsang kamatayan. Paano ba yan? Ano naman ang kahulugan para sa atin? Kung kawangis tayo sa iisang kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, una, iisa at minsang pag-aalay sa pagsusuko sa Diyos. No? Iisa at minsanang pag-aalay at pagsusuko sa Diyos. Mamatay tayo sa laman, kaya suko tayo. Isang pag-aalay, minsan tinawag tayo sa Roma 12:1. Mga kapatid, dahil sa habag ng Diyos na ialay ninyo ang inyong mga sarili. Nung tayo sumampalataya kay Kristo at nagsisi ng ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng bagong pamumuhay, inalay natin. Ginawa mo na ba, kapatid? Inialay mo ang iyong sarili? Minsan, sa iyong buhay, surrender ka. Para tayong mga rebelde na tinawag upang susuko. Rebelde naman talaga ang makasalanang tao. Ang ating laman ay ayaw. Ngayon ay tinawag tayo sa pagsuko nating sarili, sa pagsampalataya at pagsisisi. Ating inialay ng minsan. Magkakasala pa man tayo kung minsan. Ngunit doon sa iisang pagsuko, naalala mo ba nung ikaw ay kumilala kay Kristo na isinuko mo ang sarili mo na doon sa bautismo na mamatay ka na ako, Panginoon, ay susunod na sa iyo. At iisang pagsuko sa Panginoon. Pangalawa, iisa at minsanang pagbabago. Iisa at minsanang pagbabago. Sumuko ka sa Kanya at inialay ang sarili. Iisa namang pagbabago sa tawag at pagsagot natin sa Ebanghelyo. Sumagot ka sa Ebanghelyo, sa pananampalataya at pagsisisi, isang pagbabago. Yan ang sinabi ng Epeso 4:22 hanggang 24 na tayo'y nagbago ng isip at isinuot natin ang bagong pagkatao. Ang salita ng Diyos ay tumawag sa atin upang maging kasama kay Kristo na itanim sa wangis ng kanyang kamatayan. Itong dahilan na hindi ka na magpapatuloy at ako sa buhay ng kasalanan, sapagkat natanim ka, itinanim ka kasama kay Kristo sa kanyang kamatayan, kawangis ng kanyang kamatayan, ay maging kawangis tayo sa kamatayan niyang napako ang ating dating pagkatao. At sa pagkapako ng dating pagkatao, dapat mamatay, masugpo ito upang hindi na magpapatuloy ang kasamaan. At kailangan mangyayari ito upang hindi na tayo maging alipin sa kasalanan. At yan ang dahilan sa pang-apat na dahilan na bakit ikaw at ako, mga kapatid, hindi na magpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Una, sapagkat tayo nakaranas na, tayo dumanas na, namumuhay na tayo sa biyaya. Dumating na ang biyaya. Pangalawa, namatay na tayo kasama kay Kristo. Pangatlo, tayo'y nagsimula na sa isang bagong pamumuhay. Pangapat, sinabi ng ating pag-aaral ngayon, sapagkat itinanim tayo sa wangis ng kanyang kamatayan, pagkapako sa ating dating pagkatawang laman, upang masugpo ito at masira ito, mawasak ito, at upang hindi na tayo maging mga alipin. Ito'y pagpasya, mga kapatid. Ang Kristo ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay ginawa sa atin ang hindi natin magagawa. Biniyayahan tayo ng Ebanghelyo. Si Kristo mismo, ginanap niya ang makapangyarihang
pagbabago para sa atin, biyaya ng gawa ni Kristo. Doon sa biyayang ito, tinawag tayong magsisi, sumampalataya sa ginawa niya. Kaya ang Biblia nagsabi, mamatay na tayo doon sa dating pagkatao nung tayo sumuko. Kawangis ng kaniyang kamatayan. Masugpo ang dating pagkatao, mamatay, mapuksa, upang hindi na tayo maging mga alipin sa mga ito. At pangalawa, upang kawangis tayo na minsanang kamatayan ni Kristo. Isang bisis at hindi na maging ulitin. Tayo ay magpapatuloy sa iisang pag-aalay, isang pagbabago, isang buhay na iaalay hanggang darating si Kristo. Hindi mo na dapat talikuran ang daan na ikaw ay tinawag. Sinabi nga ng Hebreo, katapusan ng bersikulo na basahin natin, tayo manalangin na. Ang Hebreo 10, bersikulo 38 at 39. Sinabi, ngayon ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit kung ang sinumang tao ay uurong, babalik, ayaw na magpatuloy, hindi malulugod ang aking kaluluwa sa kanya. Hindi ka kalulugdan ng Diyos. Ngunit sa 39, pakinggan nyo. Subalit hindi tayo kabilang sa kanila na mga nagsisiurong. Kung ikaw ay Kristiyano, kapatid, sumampalataya, nagsisi ng inyong kasalanan, hindi ka tao na uurong, sapagkat hindi ka dapat makakaurong na. Sabi niya, hindi tayo kabilang sa kanila na mga nagsisiurong patungo sa kapahamakan. Uurong ka, babalik ka sa dati. Kawangis ka nga sa kanyang kamatayang pinako ang dati mong pagkatao pang mapuksa't mamatay ito. Paano ka pa magpatuloy na ikaw ay biniyayaan? Hindi ka kasama sa nagsisiurong patungo sa kapahamakan. Sila yon na hindi nakaranas. Sila na hindi kumilala kay Kristo. Kundi tayo'y kabilang sa kanila na mga nagsisampalataya tungo sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Yan ang magandang balita para sa atin. At yan naman dapat ang ating baunin na tayo'y itinanim kay Kristo sa wangis ng kanyang kamatayan sa pagkapako at minsang kamatayan. At tayo'y minsan na nagsumuko at inialay ang ating sarili sa kanya. Tayo manalangin mga kapatid, purihin ka man naming Diyos sa biyaya ng mga salitang ito na dinala niyo sa amin. Dalangin namin na ikaw ay patuloy na magpapalakas ng aming pagkatao, na patuloy ngang mamamatay ang aming dating pagkatao sa laman at kami mamuhay ng pinalaya sa kasalanan. Sa minsan na ginawa niyo sa amin, kami naman ay gumagaya din na tatanim sa kawangis na minsan na kamatayan sa aming laman, upang kami mga bubuhay na magpapatuloy at hindi na kailanman uurong sa pananampalatayang ito. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa na namang magandang pag-aaral at biyaya ng kanyang salita. Hanggang sa sunod naman nating pag-aaral sa Roma 6, basahin ninyo patuloy ang Roma 6, pag-aralan natin dagdag ang mga ito. Salamat sa Diyos at tayo'y pagpapalaing lahat.